10 taon ng katapatan, itinapon sa isang iglap para sa babaeng kailanman ay hindi siya pinahalagahan. Lumayo ka rito, Valerie. Hindi kita kailangan. Ang mga salitang humiwa sa puso ng isang asawang nagbigay ng lahat. Ngunit sa likod ng bawat luhang pumatak, isang reyna ang muling isisilang mula sa abo. Handa na ba si Lucas na mawala ang lahat sa loob ng 48 oras? Sino nga ba ang tunay na may hawak ng kapangyarihan? Bitawan mo ako, Valerie. Hindi mo ba nakikitang nasasaktan si Celine? Huwag kang umakting na parang ikaw ang biktima rito dahil wala kang silbi sa mga ganitong sitwasyon. Ang boses ni Lucas ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa malamig na hangin sa loob ng elevator. Walang bakas ng pagmamahal, walang kahit katiting na pag-aalala. Ang tanging naroon ay ang puot at ang higpit ng kanyang pagkakahawak kay Celine, ang babaeng kailanman ay hindi umalis sa kanyang alaala. Kahit na si Valerie ang siyang nanatili sa kanyang piling sa loob ng 10 mahabang taon. Nakatayo si Valerie sa gitna ng bukana ng elevator, tila isang estatwang unti-unting dinudurog ng bigat ng bawat salitang binitawan ng asawa. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang maliit na kahon na balot ng asul na pelus. Sa loob niyon ay isang espesyal na relo. May nakaukit na 10 taon ng pag-ibig, Lucas at Valerie. Ito ang bunga ng kanyang 3 buwang pagtitipid at ang hantungan ng kanyang pananabik para sa kanilang anibersaryo ngayong gabi. Ang relong iyon ay dapat sanang maging saksi sa kanilang panibagong simula. Ngunit ngayon, tila naging isang mabigat na pasanin na lamang ito sa kanyang palad. Hindi alintana ni Lucas ang sugat sa siko ni Valerie na nakuha nito nang itulak niya ito kanina para lamang makadaan siya habang buhat ang nanghihinang si Celine. Para kay Lucas, si Valerie ay bahagi na lamang ng dekorasyon sa kanyang matagumpay na buhay. Isang kagamitang naroroon lang kapag kailangan, ngunit madaling isantabi kapag dumating ang tunay na nagpapatibok ng kanyang puso. Sa bawat segundong lumilipas, ang hininga ni Valerie ay tila nagiging isang malapot na usok na bumabara sa kanyang lalamunan. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Celine, isang pabangong si Valerie mismo ang bumili bilang regalo ni Lucas sa kanyang sekretarya noon, ay parang lasong unti-unting pumapatay sa kanyang diwa. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Naramdaman niya ang unti-unting pagluwag ng kanyang mga daliri. Ang maliit na kahong pelus ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kamay. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay hindi narinig ng sino man sa ingay ng pag-aalala ni Lucas para kay Celine, ngunit para kay Valerie, ang tunog na yon ay tila isang malakas na pagsabog na naghudyat ng katapusan ng kanyang mundo. Ang kristal ng relo sa loob ay nabasag, ang bawat piraso ay kumalat sa malamig na semento, gaya ng kanyang mga pangarap na ngayoy wala ng hugis. Tumingala si Valerie at doon ay nasalubong niya ang mga mata ni Celine. Walang sakit doon, walang panghihina. Ang nakita ni Valerie ay ang isang mapanuyang ngiti, isang tagumpay na nakatago sa likod ng pagpapanggap na nasasaktan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod, ang lahat ng sakripisyong ibinigay ni Valerie para itaguyod ang kumpanya ni Lucas at ang lahat ng gabing hindi siya natulog para lamang masigurong maayos ang lahat para sa asawa, ay naglaho na parang bula. Ang elevator ay dahan-dahang nagsara, tila isang malaking panga na lumunok sa huling pag-asa ni Valerie. Ang huling nakita niya ay ang likod ni Lucas, ang likod ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan na ngayoy naglalakad palayo habang binibigyan ng proteksyon ng ibang babae. Naiwan si Valerie na nakatayo sa gitna ng pasilyo, mag-isa sa ilalim ng malamig na ilaw ng opisina. Ang katahimikan sa paligid ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya, sumasakal sa bawat natitirang lakas ng kanyang puso. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay,
na dati laging nakahandang yumakap at tumulong kay Lucas. Ngunit ngayon ay wala nang hawak kundi ang kawalan. Ito na ba ang katumbas ng 10 taon ng katapatan at pagpapakasakit? Ito na ba ang gantimpala sa pagiging anino sa likod ng tagumpay ng isang lalaking kailanman ay hindi natutong lumingon sa kanyang pinanggalingan? Ang lamig ng sahig ay gumapang paakyat sa kanyang mga paa, ngunit mas matindi ang lamig na ngayoy nananahan sa kanyang puso. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na walang sagot, kundi ang mapait na katotohanan ng kanyang pagkakasira. Anong halaga ng isang pusong buo kung ang taong pinag-alayan mo nito ay mas piniling basagin ka para lamang mabuo ang pangarap ng iba? Sa gitna ng kadiliman ng gabi, isang desisyon ang unti-unting nabuo sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ang Valerie na nakilala ng lahat bilang mapagtiis at mahinhin ay unti-unting namamatay kasabay ng bawat patak ng kanyang dugo sa sahig. At sa kanyang pagpanaw, isang bagong anyo ang handang bumangon. Isang anyong hindi na magpapaapi, isang anyong kukuha muli ng lahat ng sa kanya. Dahil sa mundong ito, ang pag-ibig ay madalas na isang maling akala, ngunit ang kapangyarihan ay isang katotohanang walang sino man ang makakatanggi. Hayaan niyo siya. Babalik din iyan kapag kumalma na ang kanyang ulo. Akala niya yata ay guguho ang mundo ko dahil lamang sa isang maliit na pagtatalo sa elevator. Iyan ang mga salitang binitawan ni Lucas habang nakaupo siya sa kanyang malawak na silya sa opisina, kinabukasan matapos ang madugo at masakit na gabi. Mayabang niyang iniikot ang kanyang mamahaling ballpen habang ang kanyang sekretarya ay balisang nakatayo sa kanyang harapan. Para kay Lucas, ang pag-alis ni Valerie ay isang drama lamang ng isang asawang nagtatampo, isang emosyonal na pag-atake na sadyang idinisenyo para makuha ang kanyang atensyon. Naniniwala siyang sa loob ng ilang oras, tatawag din si Valerie para humingi ng tawad, gaya ng nakagawian nito sa loob ng 10 taon. Ngunit sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang madilim at malamig na silid, ang Valerie na kilala ni Lucas ay wala na. Nakaupo si Valerie sa harap ng kanyang laptop. Ang liwanag ng screen ay nagbibigay ng isang asul na anino sa kanyang namumutlang mukha. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng luha. Tanging ang isang malamig at matalim na determinasyon ang nagniningning doon. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Tila bawat pindot niya ay isang bala na tumatama sa puso ng imperyong binuo nila ni Lucas. Attorney, ituloy ang lahat ng pagbawi. Mahinang sabi ni Valerie sa telepono. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang magpabagsak ng isang higante. Ang lahat ng puhunang galing sa pamilya ko, ang lahat ng ari-ariang nakapangalan sa akin, at ang lahat ng corporate guarantees na pinirmahan ko para sa mga loan ni Lucas, bawiin mo lahat sa loob ng 24 na oras. Hindi alam ni Lucas na ang kumpanyang ipinagmamalaki niya ay isang magandang gusali na nakatayo sa lupang pag-aari ni Valerie. Ang bawat pader nito ay pinatibay ng yaman at koneksyon ng pamilya ng kanyang asawa. Sa loob ng 10 taon, hinayaan ni Valerie na si Lucas ang magmukhang hari, habang siya ang nagsilbing matatag na pundasyon sa ilalim ng lupa. Ngayon, napagpasyahan na ni Valerie na oras na para bumagsak ang lahat. Pagdating ng hapon, ang unang bugso ng unos ay dumating sa opisina ni Lucas. Ang mga telepono ay hindi tumitigil sa pagring. Ang tunog ng mga yabag ng mga empleyadong nagkakagulo sa pasilyo ay tila isang mabilis na tibok ng pusong malapit nang tumigil. Isa-isang pumasok ang kanyang mga bise-presidente. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at kalituhan. Sir, ang mga investor mula sa Japan ay biglang nag-withdraw. Sabi nila, ang tiwala nila ay sa ilalim lamang ng pangalan ni Madam Valerie. Sigaw ng isa. Sir,
Ang bangko ay nagpadala ng demand letter. Ang lahat ng aming credit lines ay sinuspinde dahil binawi ni Madam Valerie ang kanyang personal guarantee. Dugtong pa ng isa. Tumayo si Lucas, ang kanyang muka ay namula sa galit. Anong kalokohan ito? Asawa ko siya. Wala siyang karapatang gawin ito. Tawagan niyo siya. Sabihin niyo sa kanya na itigil ang biro na ito bago ako tuluyang magalit. Ngunit kahit anong tawag ang gawin nila, ang tanging sumasagot ay ang malamig at mekanikal na boses sa kabilang linya. Si Valerie ay hindi na maabot. Ang babaeng dati laging handang sumagot sa unang ring pa lamang, kahit nasa gitna ng pagluluto o pagpupulong ay naglaho na sa radar ni Lucas. Sa bawat oras na lumilipas, ang mga numero sa financial report ni Lucas ay nagiging pula, isang kulay na sumisimbolo sa dugong dumadaloy mula sa sugat ng kanyang kumpanya. Ang kanyang yabang ay unti-unting napapalitan ng isang malalim na kaba na gumagapang sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang lamig ng aircon sa kanyang opisina, ngunit ang pawis ay patuloy na tumatulong mula sa kanyang noo. Naisip niya si Celine, ang babaeng ipinagtanggol niya kagabi. Sa mga sandaling ito, asa na si Celine? Nasaan ang mga matatamis na salita at mga pangako ng pag-ibig nang magsimula, nang manginig ang kanyang mundo? Sa halip na tulong, si Celine ay nagrereklamo lamang tungkol sa isang bag na gusto niyang bilhin, hindi alintana ang bagyong kinakaharap ni Lucas. Habang lumulubog ang araw, ang katahimikan sa opisina ni Lucas ay naging nakakabingi. Ang mga ilaw ay isa-isang namamatay habang ang mga empleyado ay nagsisimulang mag-impake ng kanilang mga gamit. Ang imperyong akala ni Lucas ay walang hanggan, ay tila isang kastilyong buhangin na unti-unting tinatangay ng alon ng paghihiganti ni Valerie. Huminga ng malalim si Lucas at pilit na kinalma ang kanyang sarili. Hindi ito pwedeng mangyari. Mayroon pa akong isang alas. Ang malaking kontrata sa gobyerno. Kapag nakuha ko yon, mababayaran ko ang lahat. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang chief financial officer. Ang mukha nito ay kasing puti ng papel. Walang salitang binitawan ng lalaki, kundi isang tablet lamang ang ipinakita kay Lucas. Doon sa isang live broadcast, nakita ni Lucas si Valerie. Nakasuot ito ng isang napakagandang pulang damit. Mukhang masigla, masaya, at mas makapangyarihan kaysa sa kahit anong imahe nito sa kanyang alaala. Nakatayo si Valerie sa tabi ng pinaka-impluwensyal na opisyal ng bangko sa bansa. Nais naming ipaalam sa publiko na ang VTD Financial Group ay opisyal ng itinatag. Pahayag ni Valerie sa harap ng mga kamera. At ang aming unang hakbang ay ang pagbili sa lahat ng utang ng Lukti Corporation. Mula sa sandaling ito, ang bawat sentimong utang ni Lucas ay pag-aari ko na. Nanigas si Lucas. Ang kanyang lalamunan ay natuyo at ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang bawat salita ni Valerie ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Sa loob lamang ng 24 na oras, hindi lamang siya nawalan ng asawa, nawalan din siya ng kalayaan. Eksaktong sa sandaling iyon, ang kanyang telepono sa mesa ay tumunog. Hindi iyon si Valerie, hindi iyon ang kanyang abogado. Isang text message mula sa bangko ang lumabas sa screen na nagpadala ng isang mensaheng magpapabagsak sa huling hibla ng kanyang pag-asa. Ang mensahe ay simple, ngunit ito ang huling hatol. Ang lahat ng inyong accounts ay naka-freeze na dahil sa hinala ng malakihang paglipat ng pondo nang walang pahintulot. Mangyaring makipag-ugnayan sa inyong pangunahing garantor, si Valerie. Naramdaman ni Lucas ang paghina ng kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig, sa mismong pwesto kung saan nalaglag ang relo ni Valerie kagabi. Ang lamig ng semento ay tila humihigop sa huling init ng kanyang katawan. Paano niya nagawang maliitin ang babaeng nagbuo sa kanya? At ngayon, paano niya matatakasan ang babaeng nakahandang sirain siya?
Wala kang utang na loob, Valerie. Pagkatapos ng lahat ng pagkalinga at pagtanggap na ibinigay namin sa'yo, sisirain mo lang ang anak ko dahil sa isang maliit na selos? Napakasalbahe mong babae. Ang boses ni Lola Remedios sa kabilang linya ng telepono ay punong-puno ng puot at pagmamaliit. Ang bawat salita ay parang isang lason na direktang ibinubuhos sa tenga ni Valerie. Hindi makapaniwala si Valerie na ang babaeng itinuring niyang sariling ina, ang babaeng dinalhan niya ng mainit na sabaw gabi-gabi nung ito ay may sakit, ang babaeng ipinagbayad niya ng milyon-milyong bayarin sa ospital para sa operasyon sa puso, ay siya pang unang magbabato ng putik sa kanyang pagkatao. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Valerie ang isang resibo mula sa parmasya. Isang automatikong order ito para sa mga maintenance na gamot ni Lola Remedios na binabayaran ng credit card ni Valerie buwan-buwan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa kabila ng lahat ng pagtataksil, ang kanyang sistema ay nakasanayan pa ring maging tagapangalaga ng pamilyang na ngayon nais siyang ilibing ng buhay. Dahan-dahang binitawan ni Valerie ang resibo. Ang pagbagsak ng manipis na papel sa lamesa ay tila isang hatol na wala nang balikan. Naramdaman niya ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang ang 10 taon ng paglilingkod ay itinuring lamang na isang tungkuling walang halaga. Habang nangyayari ito, sa loob ng mansyong binuo ni Valerie, si Celine ay dahan-dahang humahakbang sa bawat sulok ng silid na dati pag-aari ng legal na asawa. Nakasuot si Celine ng isang kulay rosas na silk robe, ang paboritong robe ni Valerie na niregalo pa ng kanyang yumaong ina. Hawak ni Celine ang isang tasa ng kape, dahan-dahang humihigop habang nakatingin sa portrait ni Valerie na nakasabit pa rin sa dingding. Lucas, kailan mo ba ipapababa ang larawang iyan? Masyadong mabigat sa paningin, parang lagi tayong minamatyaga ng isang multo. Lambing ni Celine habang sumasandal sa dibdib ni Lucas, nakakauwi lang mula sa isang magulong araw sa opisina. Hinawakan ni Lucas ang balikat ni Celine, pilit na kumakalma. Huwag kang mag-alala. Mahal, bukas na bukas din ay ipapatanggal ko na yan. Pati ang lahat ng gamit niya, ipapatapon ko na sa basurahan. Wala nang puwang ang isang babaeng traidor sa bahay na ito. Ang pag-uusap nila ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ngunit ang bawat salita ni Lucas ay tila isang hungkag na pangako. Ang kanyang isipan ay abala sa mga ulat na natatanggap niya mula sa kanyang mga tauhan. Sa loob lamang ng ilang oras, ang kanyang kumpanya ay tila isang barkong unti-unting pinapasok ng tubig. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Mula ito sa kanyang pinakamalaking kliyente sa loob ng 5 taon. Ang mensahe ay formal, malamig, at walang puwang para sa negosasyon. Mr. Luke, ikinalulungkot naming ipaalam na ang aming kontrata sa inyong kumpanya ay hindi na namin itutuloy. Ang aming pondo ay ililipat na namin sa VTD Financial Group simula ngayong gabi. Ang pagbagsak ng telepono ni Lucas sa malambot na carpet ay hindi lumikha ng malakas na tunog, ngunit ang kanyang buong pagkatao ay tila nayanig. Napabitaw siya kay Celine at mabilis na naglakad patungo sa kanyang laptop. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang binabasa ang balita tungkol sa VTD Financial Group. Isang kumpanyang tila sumulpot mula sa kawalan, ngunit may bitbit na bilyon-bilyong piso at ang tiwala ng lahat ng kanyang dating kasosyo. VTD? Bulong ni Lucas. VTD Vutude. Ang kaba sa kanyang dibdib ay naging isang matinding takot nang ma-realize niya ang kahulugan ng mga letrang iyon. Ang kanyang asawa, ang babaeng akala niya ay marunong lamang magluto at mag-alaga sa kanya, ay nakagawa ng isang imperyo sa ilalim ng kanyang ilong nang hindi niya namamalayan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Valerie sa isang terrace, nakatingin sa mga ilaw ng Manila. Ang hangin ay malamig, humahaplos sa kanyang buhok
na ngayoy malaya na sa pagkakatali. Wala na ang Valerie na laging nakayuko. Sa kanyang harapan ay isang folder na naglalaman ng mga listahan ng bawat kliyente ni Lucas na ngayoy nasa ilalim na ng kanyang kontrol. Ang katahimikan sa paligid ay nabasag ng pagtunog ng isang baso ng wine na ipinatong niya sa lamesa. Isang mahaba at malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Ito pa lamang ang simula. Ang bawat sentimong kinuha ni Lucas mula sa kanyang pagkatao, ang bawat luhang pumatak dahil sa pangiinsulto ni Lola Remedios, at ang bawat sakit na dulot ng panloloko ni Celine, lahat ay may kabayaran. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang maliit na pangamba ang sumagis sa kanyang isipan. May isang bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan tungkol sa mabilis na pagbagsak ni Lucas. May isang tao ba sa loob ng Luckthai Corporation ang lihim na tumutulong sa kanya? O sadyang napakabulag lamang ni Lucas dahil sa kanyang pag-ibig sa maling tao? Isang pamilyar na tinig ang narinig ni Valerie mula sa likuran. Isang tinig na matagal na niyang hindi naririnig. Isang tinig mula sa kanyang nakaraan na hindi niya inaasahang magpapakita sa sandaling ito ng kanyang pakikidigma. Hindi ka pa rin nagbabago, Valerie. Palagi mong alam kung saan tatama ang pinakamasakit na suntok, sabi ng lalaki habang dahan-dahang lumalapit sa liwanag ng buwan. Napalingon si Valerie at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sino ang lalaking ito at ano ang kinalaman niya sa mga lihim na ngayoy unti-unti nang nabubunyag? Akala mo ba ay madadaan mo ako sa mga ganitong palabas, Valerie? Alam kong nandito ka para humingi ng tawad sa akin sa harap ng maraming tao dahil alam mong hindi mo kayang panindigan ang mga ginawa mo. Ang boses ni Lucas ay puno ng mapait na kumpiyansa habang nakatayo siya sa gitna ng malawak at marangyang ballroom ng isang tanyag na hotel sa Makati. Nakasuot siya ng isang mamahaling tuksido. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likuran. Sa kanyang tabi ay si Celine na animoy isang reyna sa suot nitong kumikinang na gown. Mahigpit na nakakapit sa braso ni Lucas habang tinitingnan ng paligid ng may pagmamayabang. Ang tunog ng banayad na musika mula sa mga biolin ay tila isang malambing na agos ng tubig na bumabalot sa silid. Ngunit para kay Valerie, ang lahat ng ito ay isang ingay lamang na walang saysay. Nakatayo siya sa harap ni Lucas, suot ang isang simpleng pulang gown na lalong nagpatingkad sa kanyang maputi at makinis na balat. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mahabang leeg at ang kanyang mga matang wala ng bakas ng takot. Hindi ako nandito para sa iyo, Lucas, malamig na tugon ni Valerie. Ang kanyang boses ay hindi man lang nangatal, tila isang matalim na yelo na tumatama sa mainit na balat ni Lucas. Nandito ako para bawiin ang huling bagay na inaakala mong pag-aari mo pa. Tumawa ng mahina si Lucas, isang tawang puno ng pang-uuyam. Ang kumpanya ko? Ang Luckthai? Kahit bawiin mo ang lahat ng puhunan, ako pa rin ang may-ari ng pangalang iyon. Ako ang nagpatayo ng gusaling iyon mula sa wala. Sa sandaling iyon, ang MC ng programa ay nagsimulang magsalita sa entablado na kumuha sa atensyon ng lahat ng mga panauhin. Isang malaking karangalan na ipakilala ang ating guest of honor ngayong gabi, ang bagong chairperson ng VTD Financial Group at ang bagong may-ari ng lupang kinatatayuan ng pinakamalalaking gusali sa business district na ito. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing bigat ng isang bato. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Valerie habang siya ay dahan-dahang humahakbang patungo sa entablado. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang martilyo na tumatama sa bungo ni Lucas. Bago siya tuluyang umakyat, tumigil si Valerie sa harap ni Lucas. Inilapit niya ang kanyang mukha sa asawa, sapat na para maramdaman ni Lucas ang bango ng kanyang pabango. Isang amoy na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayoy
nagbibigay sa kanya ng matinding kaba. Lucas, ang akala mong wala na pinagsimulan mo ay ang lupang minana ko sa aking ama. Bulong ni Valerie sa isang tonong puno ng lason. At ngayong gabi, ang kontrata ng iyong opisina ay opisyal ng tapos. Mayroon kang 24 na oras para lisanin ang gusali ko. Nanigas si Lucas. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo sa gitna ng maraming tao. Ang higpit ng kapit ni Celine sa kanyang braso ay naging isang pasanin na nais niyang ipagtabuyan. Ang lahat ng mga negosyanteng dati yumuyuko sa kanya ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng panghuhusga at panunuya. Hindi maaari. Paano mo nagawa ito? Nauutal na tanong ni Lucas. 10 taon nating pinagsaluhan ang lahat, Valerie. Paano mo nasisikmurang makitang bumagsak ako sa harapan ng lahat? Tiningnan siya ni Valerie ng diretso sa mga mata. Isang tingin na walang halong emosyon. Sinasabi mo ang tungkol sa 10 taon, ngayong ikaw na ang nawawalan. Nasaan ang 10 taon na yon nang itulak mo ako sa elevator para lamang protektahan ang babaeng yan? Nasaan ang 10 taon nang hayaan mong insultuhin ako ng nanay mo? Dahan-dahang hinawakan ni Valerie ang kwelyo ng tuxedo ni Lucas. Tila inaayos ito, ngunit ang kanyang mga daliri ay mariing nakadiin sa kanyang dibdib. Isang maliit na piraso ng papel ang isiniksik niya sa bulsa ni Lucas, ang dokumento ng eviction notice. Huwag kang mag-alala, Lucas. Hindi kita hahayaang mamatay sa gutom, muling bulong ni Valerie. Dahil ang tunay na parusa ay ang makita mo akong magtagumpay habang ikaw ay walang ibang magagawa, kundi panoorin ako mula sa pinakamababang bahagi ng lipunan. Tumalikod na si Valerie at tuluyang umakyat sa entablado sa ilalim ng masigabong palakpakan ng lahat. Ang liwanag ng mga spotlight ay nakatuon sa kanya na ginagawa siyang pinakamaliwanag na bituin sa gabing iyon. Siya na ngayon ang reyna at si Lucas ay wala ng iba kundi isang alikabok sa kanyang paanan. Samantala, sa isang madilim na sulok ng ballroom, nakatayo si Marco, ang lalaki, mula sa nakaraan ni Valerie. Pinapanood niya ang bawat galaw ng babae nang may isang mahiwagang ngiti. Hawak niya ang isang maliit na folder na naglalaman ng mga transaksyon ni Lucas sa mga nakalipas na buwan, mga transaksyong maglalagay kay Lucas sa loob ng kulungan kung sakaling magpasya si Valerie na tapusin na ang laro. Ngunit may isang bagay na napansin si Marco. Sa kabila ng tagumpay ni Valerie, may isang saglit na dumaan ng lungkot sa mga mata nito habang nakatingin sa basag na relo na suot pa rin nito sa ilalim ng mahabang manggas ng kanyang gown. Ang gabi ay tila hindi matatapos para kay Lucas. Habang papalabas siya ng hotel, ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas, gaya ng mga luha ng pagsisisi na huli na para ilabas. Ngunit sa kanyang paglalakad, patungo sa kanyang sasakyan, isang pangkat ng mga lalaking nakauniporme ang humarang sa kanyang daraanan. Mr. Lucas Luke, mayroon kaming warrant para sa pag-freeze ng lahat ng iyong ari-arian. Mangyaring sumama kayo sa amin para sa interogasyon tungkol sa kasong fraud na isinampa laban sa inyo. Ang tunog ng mga posas na isinasara sa kanyang mga kamay ay ang huling tunog na narinig ni Lucas bago tuluyang magdilim ang kanyang mundo. Lucas, nasaan ang panggastos ko para sa susunod na linggo? Hindi ako pwedeng uminom ng mumurahing kape at lalong hindi ko kayang tumira sa bahay na walang katulong na naglilinis ng aking mga sapatos. Ang tinig ni Lola Remedios ay umalingaw-ngaw sa malawak, ngunit tila hungkag na sala ng mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, walang Valerie na lalapit ng may mahinahong ng ngiti para iabot ang kanyang allowance. Walang Valerie na magsasabing, "Huwag po kayong mag-alala, nanay. Ako na po ang bahala." Ang tanging sumagot sa kanya ay ang nakabibininging katahimikan ng isang tahanang unti-unti nang binabawi ng tadhana. Nakatayo si Lucas sa gitna ng pasilyo, pinapanood ang dalawang lalaking nakauniporme habang ididikit ang pulang sticker sa kanyang mamahaling piano, isang simbolo na ang gamit na yon ay opisyal
ng sequestered. Ang bawat sticker na idinidikit ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Isang paalala na ang bawat luho sa loob ng bahay na ito ay hindi bunga ng kanyang sariling pagsisikap, kundi ng mga pirma ni Valerie sa mga dokumentong hindi niya man lang binigyang pansin noon. Naramdaman ni Lucas ang isang matinding paninikip sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig habang nakatingin sa portrait ni Valerie na wala na sa dingding. Iniwan lamang ang isang madilim na bakas ng alikabok sa pader. Doon niya napagtanto na si Valerie pala ang nagsisilbing pintura at liwanag ng kanyang buhay. At ngayong wala na ito, ang natira na lamang ay ang madilim at maruming katotohanan ng kanyang pagkatao. Lucas, kinakausap kita. Bakit hinahayaan mong kunin nila ang mga gamit natin? Tawagan mo ang babaeng iyon. Sabihin mo sa kanya na wala siyang karapatang gawin ito sa akin. Patuloy na pagsigaw ni Lola Remedios habang mahigpit na nakayakap sa kanyang mga designer bags na tila iyon ang kanyang huling hininga. Tumahimik na po kayo, nanay. Ang ganti ni Lucas, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Wala na tayong matatawagan. Wala na tayong pera. Lahat ng ito, lahat ng tinatamasa natin sa loob ng 10 taon ay galing sa kanya. At ngayon, kinuha na niya ang lahat. Napaupo si Lola Remedios sa isang silya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at hindi mabilang na kulubot ng galit. Sa unang pagkakataon, ang kanyang pagiging mapagmataas ay gumuho, pinalitan ng isang matinding takot para sa kanyang kinabukasan. Ngunit sa halip na pagsisisi, ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay ang pagbabanta. Kasalanan niya ito. Kung naging mabuti siyang asawa, hindi niya tayo gagawa ng ganito. Napakawalang puso niya. Samantala, sa itaas na bahagi ng mansyon, si Celine ay tahimik na nag-iimpake. Wala na ang kanyang matatamis na ngiti at malalambing na haplos kay Lucas. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nagmamasid sa kanyang paligid. Tinitingnan kung aling mga alahas ang maaari niyang itago sa loob ng kanyang maliit na maleta bago pa man dumating ang mga sheriff sa kwartong iyon. Hindi alam ni Celine na si Lucas ay nasa labas lamang ng pinto. Narinig ang bawat salitang binitawan niya sa kanyang telepono. "Oh, kailangan nating umalis dito sa lalong madaling panahon," mahinang sabi ni Celine. Sa kausap sa kabilang linya, wala na siyang silbi. Akala ko ay siya ang hari ng industriya, pero isa lang pala siyang anino ng kanyang asawa. Hindi ako pwedeng mabulok sa hirap kasama ang isang lalaking walang pera at ang kanyang nakakarinding ina. Ang mga salitang iyon ay tila isang mitya na tumama sa natitirang dignidad ni Lucas. Ang kanyang puso, na dati puno ng pag-ibig para kay Celine, ay biglang naging abo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang tunog ng bisagra ay tila isang malungkot na iyak sa gitna ng gabi. Napatigil si Celine. Ang kanyang mukha ay namutla nang makita ang madilim na anyo ni Lucas sa pintuan. Agad niyang ibinaba ang telepono at pilit na nag-isip ng idadahilan. Ngunit ang malamig na tingin ni Lucas ay sapat na para malaman niyang huli na ang lahat. "Lucas, mahal, nag-iimpake lang ako para sa ating pag-alis. Alam mo namang hindi tayo pwedeng manatili rito." Nauutal na sabi ni Celine. Pilit na hinahawakan ang braso ni Lucas. Ngunit tinabig ni Lucas ang kanyang kamay nang may matinding pandidiri. "Sino ang kausap mo, Celine? Sino ang lalaking tinatawagan mo para takasan ako?" Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging kasing bigat ng isang hatol. Sa labas, ang tunog ng pag-alis ng truck na kumuha sa kanilang mga gamit ay nagmarka sa huling hantungan ng kanilang karangyaan. "Bakit ka tumitingin sa akin ng ganyan, Lucas?" Biglang nagbago ang tono ni Celine. Ang kanyang boses ay naging matalim at puno ng panghahamak. "Huwag mo akong sisihin kung bakit ako aalis. Hindi ko pinangarap na maging asawa ng isang talunang tulad mo. Kung hindi mo kayang ibigay sa akin ang buhay na gusto ko,
Huwag mong asahan na mananatili ako sa tabi mo. Sa sandaling iyon, isang malakas na katok ang narinig mula sa ibaba. Ang mga sheriff ay tapos na sa sala at ngayon ay handa nang pumasok sa mga kwarto. Ang lahat ng mga pangarap ni Lucas, ang lahat ng kanyang mga maling desisyon ay sabay-sabay na gumuho sa kanyang harapan. Sino ang mag-aakala? Bulong ni Lucas sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Na ang babaeng itinulak ko sa elevator ay siya palang tanging taong hindi ako iiwan sa oras ng ganitong kagipitan. At ang babaeng binuhat ko ay siya palang unang tatalikod sa akin. Dahan-dahang lumabas si Lucas ng kwarto. Iniwan si Celine na mabilis na isinasara ang kanyang maleta. Sa bawat hakbang niya pababa ng hagdan, ang bawat alaala ng kanyang pagmamalupit kay Valerie ay bumabalik ng may kasamang matinding sakit. Ngunit ang hindi alam ni Lucas, habang siya ay nawawalan ng lahat, si Valerie ay nakatayo sa labas ng mansyon sa loob ng kanyang itim na sasakyan. Pinapanood niya ang pagguho ng toring buhangin na binuo nila, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagtanggap na ang bawat pagkakanulo ay may katapat na kabayaran. Sa kabilang bahagi ng kalye, isang hindi kilalang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tabi ng kotse ni Valerie. Isang lalaki ang bumaba at lumapit sa kanyang bintana. Valerie, oras na para malaman mo ang katotohanan tungkol sa iyong mga magulang, sabi ng lalaki na nagdulot ng isang matinding kaba sa dibdib ni Valerie. Ang pagbagsak ni Lucas ay simula pa lamang ng iyong tunay na misyon. Anong lihim ang itinatago ng pamilya ni Lucas tungkol sa nakaraan ni Valerie? At hanggang saan ang kayang gawin ni Valerie kapag nalaman niyang ang taong minahal niya ay may kinalaman sa kanyang pinakamalaking trahedya? Valerie, maawa ka naman sa amin. May utang na loob ka sa pamilyang ito. Huwag mo kaming pabayaan sa gitna ng kalsada. Ang tinig ni Lola Remedios sa kabilang linya ng telepono ay hindi na puno ng puot, kundi ng isang desperadong pagmamakaawa na may halong pilit na pagpapaalala sa nakaraan. Nakaupo si Valerie sa loob ng kanyang tahimik na sasakyan habang ang ulan ay malakas na bumubuhos sa labas. Ang bawat patak ng tubig sa bubong ng kotse ay tila isang malakas na palakpak na nagdiriwang sa kanyang kalayaan. Ngunit ang mga salita ng kanyang dating biyenan ay parang isang kadenang nais muling humila sa kanya pabalik sa putikan. Huminga ng malalim si Valerie. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa manibela. Sa kanyang gunita, tila bumalik siya sa 7 taon na ang nakalilipas. Isang gabi kung saan ang kumpanya ni Lucas ay malapit nang bumagsak. Noon, hindi nag-atubili si Valerie na ibenta ang tanging lupang minana niya sa kanyang yumaong ama para lamang isalba ang karangalan ng pamilyang Luke. Naaalala pa niya ang pangako ni Lola Remedios noon habang hawak ang kanyang mga kamay. Valerie, ikaw ang anghel ng pamilyang ito. Hinding-hindi namin makakalimutan ang sakripisyo mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Valerie. Ang utang na loob na binabanggit ni Lola Remedios ay isang hungkag na konsepto, isang sandata na ginagamit lamang kapag sila na ang nangangailangan. Nanay, ang utang na loob ay matagal ko nang binayaran. Mahinahong sagot ni Valerie, ngunit ang kanyang boses ay may talim na hindi matatawaran. Binayaran ko yon sa 10 taon ng pagtitiis sa inyong mga pang-iinsulto. Binayaran ko yon nang hayaan kong magmukhang hari si Lucas, habang ako ang nagsisilbing alipin sa inyong pamamahay. At higit sa lahat, binayaran ko yon nang itulak ako ng anak nyo sa loob ng elevator. Ang tunog ng paghikbi ni Lola Remedios sa kabilang linya ay hindi nagpatinag sa puso ni Valerie. Ang kanyang emosyon ay tila isang tuyong balon. Wala na siyang maibibigay, wala na siyang kayang itulo. Ngunit Valerie, may sakit ako. Saan kami pupunta? Iniwan na kami ni Celine, kinuha niya pati ang huling pera sa vault ni Lucas. Wala kaming matuluyan. Muling pagpalahaw ng matanda.
Dahan-dahang inilayo ni Valerie ang telepono sa kanyang tenga. Ang imahe ni Lola Remedios na umiiyak ay hindi na nagdudulot ng awa sa kanya, kundi ng isang matinding pagkapagod. Pinindot niya ang end call button at sa isang sandali, ang tanging narinig niya ay ang sarili niyang paghinga sa loob ng tahimik na sasakyan. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang kumatok si Marco sa bintana ng kanyang kotse. Ang lalaki ay basang-basa ng ulan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng poste. Binuksan ni Valerie ang pinto at pinatuloy ang lalaki sa loob. Ang amoy ng basang kalsada at lamig ng gabi ay sumama sa loob ng sasakyan. Nakuha ko na ang mga dokumento mula sa lumang file ng tatay ni Lucas. Simula ni Marco, ang kanyang boses ay seryoso at mababa. Valerie, kailangan mong maging matatag. Ang aksidenteng kumitil sa buhay ng mga magulang mo, 10 taon na ang nakalilipas. Hindi iyon simpleng mechanical failure. Naramdaman ni Valerie ang isang matinding kuryente na gumapang mula sa kanyang batok hanggang sa kanyang mga paa. Ang kanyang paningin ay tila nagdilim sa sandaling iyon. Ang kanyang mga magulang ay namatay sa isang malagim na car accident 1 buwan bago ang kanyang kasal kay Lucas. Noon, ang pamilya ni Lucas ang unang dumamay sa kanya. Ang siyang nagsabing sila na ang magiging bagong pamilya niya. Anong ibig mong sabihin, Marco? Nauutal na tanong ni Valerie. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok sa loob ng kanyang dibdib. Inabot ni Marco ang isang envelope na bahagyang nabasa ng ulan. Sa loob niyon ay isang kopya ng ulat ng pulisya na may mga sulat kamay na tala sa gilid. Ang sulat kamay ay pamilyar kay Valerie. Ito ang sulat kamay ng ama ni Lucas. Ang preno ng sasakyan ng mga magulang mo ay sadyang pinutol. Paliwanag ni Marco. At ang kumpanya ng tatay mo noon ay mabilis na na-absorb ng lukti sa halagang halos ipamigay na lamang sa tulong ng mga pekeng dokumentong pinirmahanan mo noong nasa gitna ka ng pagluluksa. Ginamit ka nila, Valerie. Pinatay nila ang mga magulang mo para makuha ang inyong yaman at pagkatapos ay pinakasalan ka ni Lucas para masigurong mananatiling sikreto ang lahat. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang malaking bato na bumagsak sa likuran ni Valerie. Ang kanyang buong buhay, ang 10 taon ng pag-ibig, ang kanyang katapatan, ang kanyang pagsisikap ay binuo sa ibabaw ng mga bangkay ng kanyang sariling mga magulang. Ang pamilyang itinuring niyang tagapagligtas ay sila rin palang mga mamamatay taong nagnakaw ng kanyang bukas. Isang matinding sigaw ang nanais kumawala sa lalamunan ni Valerie. Ngunit ang tanging lumabas ay isang mahinang ungol ng sakit. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa kawalan. Ang bawat alaala ng matatamis na ngiti ni Lucas at ang bawat haplos ni Lola Remedios ay naging mga uod na kumakain sa kanyang pagkatao. Hindi lang paghihiganti sa pera ang kailangan ko, Marco. Bulong ni Valerie, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng kamatayan. Kailangan nilang magbayad ng buhay para sa buhay na kinuha nila. Sa gitna ng malakas na ulan, ang sasakyan ni Valerie ay dahan-dahang umalis sa harap ng mansyon. Sa loob ng madilim na bahay, nakaupo si Lucas sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Hindi alam na ang pinakamalaking unos ay hindi pa man lamang nagsisimula. Ang lihim na akala nila ay baon na sa lupa, ay muling nabuhay. At sa pagkakataong ito, wala nang matitira kahit anino ng pamilyang Luke. Sino pa nga ba ang kasabwat sa krimeng ito? At paano haharapin ni Valerie si Lucas ngayong alam na niyang ang lalaking hinalikan niya gabi-gabi ay ang anak ng pumatay sa kanyang ama at ina? 10 taon akong natulog sa tabi ng anak ng pumatay sa aking mga magulang. 10 taon kong ipinagkatiwala ang aking buhay sa mga taong nagnakaw ng aking bukas. Ang mga salitang ito ay lumabas sa mga labi ni Valerie na tila mga piraso ng bubog, matatalim, duguan,
at puno ng hindi maipaliwanag na pait. Sa loob ng sasakyan, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang dashboard na nagpapakita ng oras. Ngunit para kay Valerie, ang oras ay tumigil na sa sandaling mabasa niya ang mga dokumentong hawak ni Marco. Ang hangin sa loob ng kotse ay tila naging kasing lamig ng isang punerarya. Bawat hininga niya ay may kasamang hapdi na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang dibdib. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hinahawakan ang isang lumang litrato ng kanyang pamilya. Isang masayang alaala ng isang piknik sa Tagaytay bago mangyari ang trahedya. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang mukha ng kanyang ina, ang babaeng akala niya ay namatay sa isang malas na pagkakataon. Ngayon, ang bawat ngiti sa litratong yon ay tila isang sumbat, isang paalala na ang kanyang kawalang malay ay naging kasangkapan para sa mga taong pumatay sa kanila. Valerie, uminom ka muna ng tubig. Namumutla ka na ng husto, malambot na sabi ni Marco. Inabot niya ang isang bote ng tubig, ngunit hindi ito tinanggap ni Valerie. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan. Tila may nakikita siyang mga multo sa gitna ng malakas na ulan. Naisip ni Valerie ang gabi ng libing ng kanyang mga magulang. Naalala niya kung paano siya niyakap ni Lucas sa ilalim ng malakas na ulan, kung paanong ang mga bisig nito ay tila naging tanging kanlungan niya sa gitna ng unos. Huwag kang mag-alala, Val. Ako ang magiging pamilya mo. Hinding-hindi kita iiwan. Bulong ni Lucas noon. Ang mga salitang yon, na dating nagbibigay sa kanya ng lakas, ay ngayon naging mga uod na kumakain sa kanyang kaluluwa. Ang bawat haplos ni Lucas sa loob ng 10 taon ay tila isang bakas ng dugo na hindi na mabubura kailanman. Dahan-dahang iminulat ni Valerie ang kanyang mga mata at tumingin kay Marco. Saan tayo pupunta? Hindi ako pwedeng bumalik sa hotel. Pakiramdam ko ay sinusundan ako ng mga kasinungalingan ng pamilyang Luke sa bawat sulok ng lungsod na ito. Dadalhin kita sa isang ligtas na lugar, Valerie, sa lumang rest house ng mga magulang mo sa Batangas. Hindi alam ni Lucas na nabawi ko na ang titulo nito mula sa mga bank documents niya noong nakaraang buwan. Tugon ni Marco habang dahan-dahang pinaandar ang sasakyan. Ang paglalakbay patungo sa Batangas ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tunog ng makina ng sasakyan ay tila isang malungkot na oyayi sa gitna ng gabi. Habang dumadaan sila sa mga pamilyar na kalsada, unti-unting bumabalik ang mga alaala ni Valerie sa kanyang kabataan, ang mga panahong hindi pa siya nakatali sa utang na loob at kasinungalingan. Naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa, isang simula ng paghilom na nagmumula sa pagtanggap ng katotohanan, gaano man ito kasakit. Pagdating nila sa rest house, ang amoy ng dagat at ang sariwang hangin ay sumalubong sa kanila. Ang lumang bahay ay nanatiling matatag sa kabila ng mga taon ng pagkakabaliwala. Pagpasok ni Valerie sa loob, ang bawat gamit na natatakpan ng puting tela ay tila mga alaala na naghihintay na muling mabuhay. Lumapit siya sa isang fireplace at doon, kinuha niya ang isang lighter mula sa kanyang bulsa. Inilabas niya ang huling larawan nila ni Lucas, ang larawang kinuha noong kanilang ika-7 anibersaryo. Sa larawang iyon, mukha silang perpektong mag-asawa. Sinindihan ni Valerie ang dulo ng litrato. Pinanood niyang kainin ng apoy ang mukha ni Lucas hanggang sa maging abo ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Ang init ng apoy ay nagbigay ng kulay sa kanyang namumutlang pisngi. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakaramdam siya ng tunay na kapayapaan. Hindi na ako ang Valerie na kilala niyo. Bulong niya sa hangin, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Mula ngayong gabi, ang bawat pangarap na binuo niyo gamit ang dugo ng aking mga magulang ay wawakasan ko. Samantala, sa isang madilim at masikip na apartment sa gilid ng Maynila, nakaupo si Lucas sa isang sira-sirang silya. Ang tanging liwanag ay ang titig ng isang bumbilya
na malapit ng mapundi. Hawak niya ang isang bote ng mumurahing alak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at galit. Hindi niya maintindihan kung paanong sa loob ng ilang araw ay naging pulubi siya sa sarili niyang lungsod. Ngunit ang hindi alam ni Lucas, may isang lihim pa siyang hindi natutuklasan. Isang lihim na nakatago sa ilalim ng sahig ng kanilang lumang mansyon. Isang bagay na iniwan ni Valerie bago ito umalis, na magsisilbing huling pako sa kanyang kabaong. Narinig ni Lucas ang isang mahinang kaluskos sa labas ng kanyang pinto. Akala niya ay si Celine na bumalik para humingi ng tawad. Ngunit nang bumukas ang pinto, hindi ang kanyang kasintahan ang nakita niya. Isang pangkat ng mga lalaking nakasuit ang pumasok at sa gitna nila ay isang abogadong hindi pamilyar sa kanya. Mr. Lucas Luke, mayroon kaming mga dokumentong nagpapatunay na ang inyong kasal kay Valerie ay void ab initio o walang bisa mula sa simula dahil sa mga pekeng dokumentong ginamit ng inyong pamilya. Ibig sabihin, wala kang karapatan sa kahit anong ari-arian at ikaw ay opisyal ng walang asawa at walang proteksyon sa batas. Ang baso ng alak sa kamay ni Lucas ay dahan-dahang nadulas at nabasag sa sahig, gaya ng huling hibla ng kanyang pag-asa. Akala mo ba ay mananatili ako rito? Hindi ako sanay sa ganitong buhay, Lucas. Tumingin ka sa paligid mo para tayong mga daga sa imburnal na naghihintay na lamang ng kamatayan. Ang tinig ni Celine ay hindi na ang malambing na bulong na dati nagpapatibok sa puso ni Lucas. Ngayon, ang boses na yon ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa natitirang pasensya at dignidad ng lalaki. Sa loob ng maliit at madilim na kwarto na kanilang inuupahan sa isang gilid ng tondo, ang amoy ng kanal at lumang kahoy ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Lucas. Nakatayo si Lucas sa tapat ng isang basag na salamin, tinitingnan ang kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang tuksido na dati sumisimbolo sa kapangyarihan ay ngayoy gusot, marumi, at may mantsa ng alak. Sa kanyang tabi, nakita niya ang isang platito ng kanin na may tuyo. Isang pagkain kailanman ay hindi niya naisip na kakainin sa loob ng 10 taon. Nakasama niya si Valerie. Noon, ang bawat hapagkainan ay puno ng masasarap na putahe. Maingat na inihanda ni Valerie para lamang mabusog siya pagkatapos ng pagod sa trabaho. Ngayon, ang bawat subo niya ay may kasamang pait ng pagsisisi. Celine, sandali lang ito. Nag-iisip ako ng paraan. Hindi tayo pwedeng sumuko ngayon. Pagsusumamo ni Lucas, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. Ngunit ang tanging sagot ni Celine ay isang malakas na tunog ng pagsasara ng maleta. Sa harap ni Lucas, mabilis na kinuha ni Celine ang isang maliit na velvet na supot mula sa ilalim ng unan. Ito ang huling alahas ni Lola Remedios. Ang tanging alaala ng kanilang nakalipas na yaman na itinago ng matanda para sa kanyang huling operasyon. Anong ginagawa mo, Celine? Ibigay mo sa akin iyan. Para sa gamot ni nanay iyan. Sigaw ni Lucas habang pilit na inaagaw ang supot. Isang malakas na tulak ang ginawa ni Celine, sapat na para mawalan ng balanse ang nanghihinang si Lucas. Napaupo si Lucas sa malamig at maruming sahig habang si Celine ay tumayo nang may matinding pandidiri sa kanyang mukha. Huwag kang hangal, Lucas. Sa tingin mo ba ay itataya ko ang kagandahan ko para alagaan ang ulyanin mong ina sa gitna ng kahirapang ito? Ginamit kita dahil akala ko ay ikaw ang tiket ko sa marangyang buhay. Ngayong wala ka ng silbi, bakit pa ako mananatili? Ang mga salita ni Celine ay tila mga palaso na direktang tumama sa puso ni Lucas, bumasag sa huling ilusyon ng pag-ibig na kanyang pinanghahawakan. Walang nagawa si Lucas, kundi panoorin ang huling tao na akala niya ay nagmamahal sa kanya habang ito ay mabilis na lumalabas ng pinto. Bit-bit ang huling pag-asa ng kanyang pamilya. Ang tunog ng mga yabag ni Celine pababa ng hagdan ay unti-unting naglaho
pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng kwarto. Naramdaman ni Lucas ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila bumibigay sa bigat ng kanyang mga maling desisyon. Dahan-dahan niyang inabot ang isang baso ng tubig sa lamesa, ngunit ang kanyang nanginginig na kamay ay naging sanhi upang mahulog ito. Ang tunog ng pagkabasag ng baso sa sahig ay tila ang huling hudyat ng kanyang tuluyang pagbagsak. Ilang oras ang lumipas at si Lucas ay napilitang lumabas ng apartment dahil hindi na niya kayang bayaran ng renta para sa susunod na gabi. Naglakad siya sa gitna ng mataong kalsada ng Maynila, walang sapatos, at ang tanging dala ay ang damit na suot niya. Ang ingay ng mga sasakyan at ang tawanan ng mga taong naglalakad ay tila isang pang-uuyam sa kanyang kalagayan. Tumigil siya sa harap ng isang malaking intersection. Doon, sa gitna ng makukulay na ilaw ng syudad, tumingala si Lucas. Isang dambuhalang LED billboard ang kumuha sa kanyang buong atensyon. Ang liwanag nito ay tila tumatagos sa kanyang mga mata, sapat na para mapaluha siya. Sa billboard na yon, nakita niya si Valerie. Ang kanyang asawa, ang babaeng itinulak niya sa elevator, ang babaeng itinuring niyang walang halaga, ay nakasuot ng isang makinang na puting suit. Ang kanyang mukha ay puno ng dangal, kumpiyansa, at isang uri ng ganda na hindi kailanman nakita ni Lucas noong sila ay magkasama pa. Sa ilalim ng kanyang pangalan ay nakasulat ang mga katagang, Valerie Vu Today, Woman of the Year, the New Queen of Finance. Ang bawat detalye ng mukha ni Valerie sa billboard ay tila isang malakas na sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Lucas, ang babaeng dati nakayuko at tahimik na nagluluto sa kanyang kusina ay siya na ngayong hinahangaan ng buong bansa. Samantala, siya ay nakatayo sa kalsada, marungis, gutom, at tinalikuran ng lahat. Naramdaman ni Lucas ang pagtulo ng kanyang mga luha, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang matinding pangungulila at pagsisisi na huli na para itama. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng marahan, tila nakikiramay sa kanyang paghihinagpis. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay nagpaalala sa kanya sa gabing iniwan siya ni Valerie, ang gabing nagsimulang gumuho ang kanyang mundo. Valerie! Bulong niya, ngunit ang kanyang boses ay nilunod ng tunog ng busina ng mga sasakyan. Sa gitna ng kalsada, habang ang lahat ng tao ay nagmamadaling umuwi sa kanilang mga mahal sa buhay, nanatili si Lucas na nakatayo, nakatingala sa reynang dati ay sa kanya. Ngunit ngayon ay hindi na niya maabot. Kahit sa panaginip, ngunit sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ni Lucas. Bumaba ang salamin nito at ang nakita ni Lucas sa loob ay hindi ang mukha ni Valerie, kundi ang mukha ng isang lalaking may dalang isang envelope na may selyo ng korte. Mr. Lucas Luke, mayroon kaming huling regalo mula kay Madam Valerie. Ang kasulatan ng iyong tuluyang pagpapatalsik sa bansa dahil sa mga ilegal na transaksyong ginawa mo gamit ang kanyang pangalan. Ano ang gagawin ni Lucas? Ngayong wala na siyang matatakbuhan at ang huling taong inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay siya ring maglalagay sa kanya sa likod ng rehas. Madam Chairperson, ang lahat ay handa na para sa inyong unang opisyal na pulong sa Board of Directors. Ang bawat miyembro ay naghihintay na sa loob ng silid. Ang tinig ng kanyang sekretarya ay puno ng paggalang at takot. Isang tunog na kailanman ay hindi narinig ni Valerie noong siya ay asawa pa lamang ng dating CEO. Nakatayo si Valerie sa harap ng dambuhalang salamin sa kanyang bagong opisina, ang dating opisina ni Lucas. Ngunit wala na ang mabigat at madilim na mga kurtina na nagpapakita ng pagiging mapagmataas ng kanyang dating asawa. Ngayon, ang silid ay puno ng liwanag, puting mga pader at mga sariwang bulaklak na tila nagbibigay buhay sa bawat sulok. Nasuot si Valerie ng isang asul na business suit
na sadyang tinahi para sa kanya. Ang bawat tahi nito ay sumisimbolo sa pagkakabuo ng kanyang bagong pagkatao. Habang inaayos niya ang kanyang kwelyo, ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at matatag. Sa kanyang leeg, nakasabit ang isang maliit na kwintas na may pendant na hugis susi. Ang susi sa lahat ng katotohanang natuklasan niya tungkol sa kanyang pamilya. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang mga dokumento mula sa mesa. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa makintab na sahig ay tila isang kumpas ng tagumpay habang naglalakad siya patungo sa boardroom. Pagbukas ng malaking pintong gawa sa mahogany, ang bawat miyembro ng board ay sabay-sabay na tumayo. Ang mga lalaking ito, na dati ay tumatawag sa kanya bilang Mrs. Luke at itinuturing lamang siyang tagadala ng merienda sa kanilang mga pulong, ay ngayoy nakayuko sa kanyang harapan. Maupo kayo. Simpleng utos ni Valerie. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay may bigat na nagpatahimik sa buong silid. Mula ngayong araw, ang kumpanyang ito ay tatawagin na bilang VTD Legacy at ang unang agenda natin ay ang tuluyang pagbura sa lahat ng bakas ng nakaraang administrasyon habang nagpapatuloy ang pulong sa loob ng marangyang silid sa labas ng gusali sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Isang marungis na anyo ang pilit na pumasok sa lobby. Ang lalaki ay nakasuot ng punit-punit na polo shirt, ang kanyang balat ay tila nasunog ng init, at ang kanyang buhok ay magulo. Ito ay si Lucas. Kailangan kong makita si Valerie. Asawa ko siya. Alam niyo ba kung sino ako? Ako ang nagpatayo ng kumpanyang ito. Sigaw ni Lucas sa mga security guard na humaharang sa kanya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Ang mga tao sa lobby ay nagsimulang lumayo sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri. Walang sino man ang nakakilala sa dating makapangyarihang CEO ng lukti sa anyo ng lalaking mukhang pulubi na nasa kanilang harapan. Sir, mangyaring lumabas na kayo ng kusa kung ayaw niyo pong tawagan namin ang mga pulis. Malamig na tugon ng isang guard habang mahigpit na hawak ang kanyang batuta. Wala rito ang sinasabi niyong asawa. Ang chairperson namin ay abala sa isang mahalagang pulong. Chairperson? Si Valerie? Hindi maaari. Pag-aari ko ang gusaling ito. Muling pagsigaw ni Lucas, ngunit ang kanyang mga salita ay tila isang hangal na biro sa pandinig ng lahat. Sa loob ng monitor ng security room, nakikita ni Valerie ang lahat ng nangyayari sa lobby. Nakatingin siya sa screen habang ang kanyang mukha ay walang kahit anong emosyon. Nakita niya ang kanyang dating asawa na nagmamakaawa. Nakita niya ang pagbagsak ni Lucas sa kanyang mga tuhod habang pilit na kinakaladkad ng mga guards palabas ng pintong bubog. Naramdaman ni Valerie ang isang maliit na kirot sa kanyang puso. Ngunit hindi iyon dahil sa pag-ibig. Iyon ay ang huling hibla ng kanyang awa na unti-unti nang napapatid. Naisip niya ang 10 taon kung saan siya ang nagmamakaawa para sa atensyon ni Lucas, ang 10 taon kung saan siya ang palaging isinasantabi. Ngayon, ang gulong ng tadhana ay tuluyan ng umikot. Ipagpatuloy natin ang diskusyon sa bagong investment portfolio, sabi ni Valerie sa board members, hindi na muling tumingin sa screen. Pagkatapos ng pulong, lumabas si Valerie ng gusali para sumakay sa kanyang sasakyan. Doon, sa gilid ng kalsada, nakita niya si Lucas na nakaupo sa semento, nakasandal sa isang poste. Nang makita ni Lucas ang sasakyan ni Valerie, agad itong tumayo at tumakbo patungo sa kanya. Ngunit mabilis na humarang ang mga tauhan ni Valerie. Valerie! Val! Pakinggan mo ako! Patawarin mo ako! Nagkamali ako! Alam ko na ang totoo. Niloko lang ako ni Celine. Kinuha niya lahat. Pagmamakaawa ni Lucas, ang mga luha ay gumagawa ng mga linya sa kanyang maruming mukha. Tulungan mo ako. Kahit bilang trabahador man lang sa kumpanya. Kailangan ko lang ng makakain. Dahan-dahang ibinaba ni Valerie ang salamin ng kanyang sasakyan. Ang lamig ng aircon mula sa loob ay sumalubong sa mainit at maruming mukha ni Lucas. Tinitigan siya ni Valerie
Nang diretso sa mga mata, isang tingin na nagparamdam kay Lucas kung gaano na sila kalayo sa isa't isa. Lucas, ang pagkain ay ibinibigay sa mga taong marunong magtrabaho at ang tawad ay ibinibigay sa mga taong may dangal. Mahinang sabi ni Valerie. Nasaan ang dangal mo noong itulak mo ako sa elevator? Nasaan ang dangal mo noong nakikipaghalikan ka kay Celine sa loob ng kwarto natin? Inabot ni Valerie ang kanyang wallet at kumuha ng isang barya. ₱1. Inihulog niya ito sa paanan ni Lucas. Ang tunog ng barya sa semento ay tila isang huling hatol na bumasag sa natitirang pag-asa ng lalaki. Iyan ang halaga mo sa akin ngayon, Lucas. Isang barya para sa isang pusong walang halaga. Habang dahan-dahang umaalis ang sasakyan ni Valerie, nakita niya sa side mirror si Lucas na dahan-dahang pinupulot ang barya habang nakaluhod sa gitna ng ulan. Ngunit ang kanyang tagumpay ay tila may kasamang isang bagong hamon. Isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono mula kay Marco. Valerie, mayroon tayong problema. Si Celine, hindi siya tuluyang tumakas. Nakita siya sa isang tagong lugar kasama ang isang taong may malaking galit sa iyo. Mag-ingat ka dahil ang taong ito ay may hawak ng ebidensya na maaring bumaligtad sa iyong tagumpay. Sino ang kasabot ni Celine at anong alas ang hawak nila laban kay Valerie ngayong nasa tuktok na siya ng kanyang kapangyarihan? Bakit ngayon ka lang? Alam mo bang halos mamatay na ako rito sa init at baho ng pampublikong ospital na ito? Kung hindi dahil sa katigasan ng puso mo, sana ay nasa marangyang kwarto ako at inaalagaan ng mga pribadong nurse. Ang tinig ni Lola Remedios ay paos at nanghihina, ngunit ang talim ng kanyang mga salita ay tila hindi nabawasan ng kanyang karamdaman. Nakahiga siya sa isang luma at kalawanging kama sa dulo ng isang siksikang ward. Ang amoy ng gamot, pawis, at siksikang mga pasyente ay tila isang mabigat na ulap na bumabalot sa buong paligid. Ang bawat paghinga ng matanda ay may kasamang huni ng hirap. Isang tunog na nagmumula sa kanyang dibdib na dati puno ng kapalaluan. Nakatayo si Valerie sa paanan ng kama, suot ang kanyang malinis at mamahaling itim na coat. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang bag na naglalaman ng mga sariwang prutas at ang pinakamataas na kalidad ng mga gamot na hindi kayang bayaran ni Lucas. Tumingin si Valerie sa paligid, sa mga bakbak na pintura ng pader at sa ingay ng mga makinang nagbabantay sa buhay ng mga tao. Ang bawat detalye ng kahirapang ito ay kabaligtaran ng mansyong dati tinitirhan ng matanda. Hindi ako nandito para makinig sa inyong mga sumbat, nanay. Mahinahong sagot ni Valerie. Inilapag niya ang dalang bag sa maliit na lamesang kahoy na puno ng mantsa. Nandito ako dahil sa huling hibla ng respeto ko sa inyo bilang taong tumira sa ilalim ng iisang bubong sa loob ng 10 taon. Tumawa ng mapait si Lola Remedios, isang tunog na nauwi sa isang mahabang ubo. Respeto? Kung may respeto ka, hindi mo hahayaang maging ganito ang buhay namin. Tignan mo ang anak ko. Palaboy na sa kalsada dahil sa iyo. Ikaw ang sumira sa pamilyang ito. Dahan-dahang lumapit si Valerie at inayos ang manipis na kumot ng matanda. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa tuyong balat ni Lola Remedios. Hindi ako ang sumira sa pamilya niyo, nanay. Ang inyong sariling kasakiman ang gumawa niyan. Ako ang nagbigay sa inyo ng lahat. Ngunit ang isinukli niyo ay ang pumatay sa mga magulang ko para lamang sa pera. Nanigas si Lola Remedios. Ang kanyang mga mata na dati puno ng galit ay biglang napalitan ng isang matinding takot. Ang kanyang panginginig ay hindi na dahil sa lagnat, kundi dahil sa katotohanang akala niya ay baon na sa limot. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing bigat ng isang hatol na naghihintay na lamang na bitayin. Paano mo nalaman? Nautal na tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay naging isang mahinang bulong. Tila natatakot na marinig ng ibang mga pasyente sa paligid. Alam ko na ang lahat. Tugon ni Valerie. Ang kanyang boses
ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanilang mga paa. Alam ko ang tungkol sa preno, tungkol sa mga pekeng dokumento, at tungkol sa kung paano niyo ako ginawang kasangkapan para itago ang inyong krimen. Ngunit may isang bagay pa akong hindi lubos na nauunawaan. Bakit niyo hinayaang mapalapit ako sa inyo kung alam niyong ang dugo ng mga magulang ko ang nagpataba sa inyong bulsa? Isang luha agka ang dahan-dahang pumatak mula sa mata ni Lola Remedios. Hindi iyon luha ng pagsisisi, kundi luha ng isang taong huli na sa kanyang sariling bitag. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Valerie. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela ng coat nito. Valerie, makinig ka. Pagsusumamo ng matanda. Ang kanyang bininga ay naghahabol. Hindi lang kami ang may gawa niyon. Ang tatay ni Lucas, napilitan lang siya. May ibang tao na nag-utos sa kanya. Isang taong mas malakas, isang taong hanggang ngayon ay nagbabantay sa bawat galaw mo. Naramdaman ni Valerie ang isang kakaibang lamig na gumapang sa kanyang likuran. Sino, nanay? Sino ang tinutukoy niyo? Huminga ng malalim ang matanda. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng isang nakakatakot na imahe sa kawalan. Bago namatay ang tatay mo, may iniwan siyang sulat. Isang sulat na naglalaman ng pangalan ng tunay na mastermind. Itinago namin iyon sa ilalim ng sahig ng silid-aklatan sa mansyon. Akala namin ay ligtas na ang lahat. Ngunit ang taong iyon, babalik siya, Valerie. Babalik siya para kunin ang lahat ng nabawi mo. Eksaktong sa sandaling iyon, ang tunog ng heart monitor ay naging isang mahaba at tuloy-tuloy na tunog. Ang mga nurse ay mabilis na tumakbo patungo sa kanilang kinalalagyan. Ang katawan ni Lola Remedios ay nagsimulang manginig ng matindi bago ito tuluyang tumigas. Napatayo si Valerie. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok. Ang huling mensahe ni Lola Remedios ay naging isang bagong palaisipan na nagbukas ng isang pinto sa isang mas madilim na katotohanan. Sino ang taong tinutukoy ni Lola Remedios? At ang sulat na nakatago sa mansyon, nandoon pa kaya iyon? O nakuha na ng mga tauhan ni Lucas bago pa man ito makarating sa kanya? Habang papalabas si Valerie ng ospital, naramdaman niyang may mga matang nakamasid sa kanya mula sa isang itim na sasakyang nakaparada sa di kalayuan. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang tunay na kalaban ay nag-uumpisa pa lamang magpakita. Akala mo ba ay natapos na ang laban, Valerie? Sisiguraduhin kong ang bawat taong humahanga sa iyo ngayon ay siyang unang lulura sa pangalan mo bukas. Ang tinig ni Celine ay puno ng puot at desperasyon habang nakaupo siya sa loob ng isang madilim at masukal na abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Wala na ang kanyang makinang na gown at ang amoy ng mamahaling pabango. Ngayon, ang suot niya ay isang lumang jacket at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng baliw na determinasyon. Sa kanyang harap ay isang lalaking nakasuot ng itim na maskara. Ang tanging nakikita ay ang malamig na titig nito. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mga social media platforms at mga balita sa telebisyon ay napuno ng isang malaking iskandalo. Valerie Vu today, ang reyna ng pandaraya? Ang mga headlines ay tila mga kidlat na tumama sa gitna ng maaraw na araw. May mga lumabas na pekeng dokumento at mga edited na video na nagpapakita na si Valerie umano ang nagnakaw ng pondo mula sa kumpanya ni Lucas bago pa man ito bumagsak. Ang mga larawan ni Valerie na kasama si Marco ay ginamit para palabasin na mayroon silang ilegal na relasyon at sabuatan para sirain ang pamilyang Luke. Ang mga tao sa internet na dati ay pumupuri kay Valerie bilang simbolo ng pagbangon ay mabilis na nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga komento ay puno ng pang-uuyam, mura at panghuhusga. Ang bawat post ni Valerie tungkol sa kanyang foundation para sa mga kababaihan ay binaha ng mga galit na reaksyon.
Ang tsismis ay naging isang dambuhalang apoy na mabilis na tumutupok sa reputasyong 10 taon niyang iningatan. Sa loob ng kanyang opisina, nakatayo si Valerie sa harap ng bintana. Pinapanood ang mga raliista sa labas ng kanyang gusali na may dalang mga placards na tumutulig sa kanya. Ang tunog ng kanilang mga sigaw ay tila isang malayo at malungkot na tunog na hindi man lang nagpapakaba sa kanyang dibdib. Sa kanyang tabi, si Marco ay mabilis na nagtatrabaho sa kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay lumilikha ng isang mabilis na ritmo sa keyboard. Nahanap ko na ang source, Valerie, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Ang lahat ng mga post at pekeng balita ay nanggagaling sa isang serye ng mga dummy accounts na binayaran gamit ang isang offshore account. At ang account na yon, nakaugnay ito sa kumpanyang pinagtataguan ni Celine. Hindi sumagot si Valerie. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang tablet at binasa ang isa sa mga artikulo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya ang larong ito. Ito ang parehong laro na ginamit ng pamilya ni Lucas laban sa kanyang mga magulang noon, ang paggamit ng kasinungalingan para lasunin ang isipan ng publiko. Hayaan mo silang magsaya sa kanilang pansamantalang tagumpay, Marco. Mahinang sabi ni Valerie. Ilabas mo ang video na nakuha natin mula sa CCTV ng mansyon noong gabing nag-aaway sina Lucas at Celine. Ilabas mo rin ang record ng bawat sentimong ninakaw ni Celine mula sa personal na account ni Lola Remedios. Sa loob lamang ng 15 minuto, ang counter-attack ni Valerie ay nagsimula. Isang video ang kumalat kung saan malinaw na maririnig si Celine na inaamin ang kanyang mga plano laban kay Valerie at kung paano niya gagamitin si Lucas para makuha ang pera ng pamilya. Kasunod nito ay ang mga bank statements na nagpapatunay na ang pondong ginamit sa paninira kay Valerie ay nanggaling sa mga nakaw na alahas ni Lola Remedios. Ang hangin sa social media ay muling nagbago. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bagyo ay tumama ng diretso kay Celine. Ang mga pulis, sa tulong ng tracking technology ni Marco, ay mabilis na natunton ang lokasyon ng bodega. Sa masukal na taguan, narinig ni Celine ang tunog ng mga sirena na papalapit. Ang liwanag ng mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumilip sa mga siwang ng lumang pader. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding takot. Tumingin siya sa lalaking kasama niya. Ngunit ang lalaki ay matagal na palang nakaalis. Iniwan siyang mag-isang haharap sa kanyang tadhana. Ang pinto ng bodega ay dahan-dahang bumukas at ang malamig na bakal ng mga posas ay nagsara sa mga kamay ni Celine. Habang kinakaladkad siya palabas, nakita niya si Valerie na nakatayo sa di kalayuan, nakatingin sa kanya ng may halong awa at pandidiri. Hindi pa tapos ito, Valerie. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. Sigaw ni Celine habang isinasakay sa sasakyan ng pulis. Ang mga magulang mo, hindi sila namatay dahil sa pera lang. Namatay sila dahil sa lihim na hawak nila. Napatigil si Valerie. Ang mga salita ni Celine ay tila isang matalim na karayom na tumama sa kanyang puso. Ang lihim? Anong lihim ang tinutukoy ni Celine na hindi man lang nabanggit ni Lola Remedios bago ito mamatay? Dahan-dahang lumapit si Marco kay Valerie at hinawakan ang kanyang balikat. Nakuha na natin siya, Valerie. Tapos na ang gulo. Hindi pa, Marco. Bulong ni Valerie. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kadiliman ng gabi. Ngayon ko palang nahanap ang susunod na pinto. Ang lihim na sinasabi ni Celine. Iyon ang susi sa lahat. Habang ang mga sasakyan ng pulis ay papalayo, isang itim na envelope ang natagpuan ni Marco sa upuang kinauupuan ni Celine kanina. Sa loob niyon ay isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na isang address sa labas ng bansa at isang pangalan na nagpabilis sa tibok ng puso ni Valerie. Ang pangalang iyon ay ang pangalan ng kanyang ama na may petsang isinulat pagkatapos ng araw ng kanyang kamatayan. Buhay ba ang kanyang ama? O ito ay isa na namang malupit na laro ng tadhana? Marco,
Paano kung ang luhang ibinuhos ko sa puntod ni Papa ay para sa isang taong hindi naman pala doon nakahimlay? Paano kung ang 10 taon ng aking pagluluksa ay isa lamang malaking kasinungalingan na sadyang itinanim sa aking isipan? Ang boses ni Valerie ay nanginginig, tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Nakatayo siya sa beranda ng lumang rest house sa Batangas habang ang madilim na dagat sa kanyang harapan ay tila isang dambuhalang salamin ng kanyang sariling kalituhan. Hawak niya ang maliit na piraso ng papel na nakuha mula sa bodega, ang sulat na may pangalan ng kanyang ama, at ang petsang 1 taon matapos ang aksidente. Ang hangin ng dagat ay humahampas sa kanyang mukha, malamig at may dalang alat, ngunit mas matindi ang hapdi na nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Sa likuran niya, dahan-dahang lumapit si Marco. Ang tunog ng mga yabag nito sa lumang sahig na gawa sa nara ay nagbibigay ng isang pamilyar na ritmong nagpapakalma sa naguguluhang isipan ni Valerie. Hindi nagsalita si Marco, sa halip ay dahan-dahan nitong isinampay ang isang makapal na shawl sa mga balikat ni Valerie. Naramdaman ni Valerie ang init ng mga kamay ni Marco na sandaling dumapos sa kanyang balikat, isang hawak na puno ng pag-iingat, respeto, at isang uri ng pagmamahal na hindi kailanman nagpumilit. Valerie, hindi tayo titigil hanggat hindi natin nahahanap ang sagot, mahinahong sabi ni Marco. Ngunit bago mo harapin ang bagong unos na ito, kailangan mong kilalanin ang babaeng nakatayo sa harap ko ngayon. Hindi ka na ang Valerie na nakatali sa anino ng pamilyang Luke. Ikaw ay buo, may sariling lakas, at may sariling liwanag. Humarap si Valerie kay Marco, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nasalubong niya ang mga mata ng lalaki. Doon ay nakita niya ang isang katapatan na 10 taon niyang hinanap kay Lucas, ngunit hindi kailanman natagpuan. Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso, isang pintig na hindi nanggagaling sa takot, kundi sa isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho, sapat na para maramdaman ni Valerie ang bango ng sabon at ang init ng hininga ni Marco. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang kanyang kamay at hinawi ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Valerie. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa pisngi ng babae, isang dampi na tila isang tahimik na pangako. Hindi mo kailangan ng kahit sino para maging reyna, Valerie. Pero kung hahayaan mo ako, nais kong manatili sa tabi mo, hindi para gabayan ka, kundi para masigurong may masasandalan ka kapag napagod ka ng lumaban. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Valerie, ang unang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata pagkatapos ng mahabang panahon. Salamat, Marco. Pero kailangan kong matutunang tumayo ng mag-isa bago ako tuluyang magbukas ng pinto para sa iba. Ang 10 taon na nawala sa akin ay sapat na paalala na ang halaga ko ay hindi nakasalalay sa pagmamahal ng isang lalaki. Tumango si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Iyan ang Valerie na kilala ko. Isang babaeng mas matatag pa sa kahit anong bagyo. Ang gabi ay nagpatuloy ng may isang uri ng katahimikan na hindi na nakakatakot. Pumasok sila sa loob ng bahay at doon ay nagsimulang maglatag ng mga plano para sa susunod na hakbang. Sa bawat dokumentong kanilang sinusuri, ang pag-asa ni Valerie ay unti-unting muling nabubuo. Nagsimula siyang makaramdam ng isang uri ng kapayapaan na hindi nakadepende sa paghihiganti, kundi sa pagtanggap sa kanyang sariling kakayahan. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas ng rest house ay bumasag sa katahimikan. Isang delivery rider ang bumaba at iniwan ang isang dilaw na envelope sa gate. Mabilis na kinuha ito ni Marco at iniabot kay Valerie. Nang buksan ni Valerie ang envelope, ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Hindi yon galing sa kanyang ama at hindi rin yon tungkol sa kanyang negosyo.
Mula iyon sa Correctional Institution for Women, ang kulungang kinalalagyan ni Celine, ngunit may kasama ring sulat mula sa City Jail kung saan nakakulong si Lucas habang naghihintay ng sentensya. Ang sulat mula kay Lucas ay gusot, may mga mantsa ng luha, at ang sulat kamay ay tila isinulat ng isang taong nanginginig ang mga kamay. Ngunit hindi ang mga salita ng pagsisisi ang kumuha sa atensyon ni Valerie, kundi ang isang maliit na susi na kasama sa loob ng sobre. Isang susi na may nakatagong code na tanging si Valerie lamang ang makakaunawa. Valerie, patawarin mo ako. Hindi ko kayang harapin ang katotohanan ng wala ka. Ang bahagi ng sulat ni Lucas. Ang susing ito ay para sa huling sikreto ng mansyon. Huwag kang pumunta ng mag-isa. Ang taong pumatay sa mga magulang mo, hindi pa siya tapos sa'yo. Sa parehong sandali, isang balita ang lumabas sa telebisyon na nakabukas sa sala. Isang malaking sunog ang nagaganap sa dating mansyon ng pamilyang Luke ngayong gabi. Pinaghihinalaang sinadya ang pagsunog upang burahin ang mga ebidensya sa loob ng gusali. Nabitawan ni Valerie ang sulat, ang tanging paraan para malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang ama ay unti nang nilalamon ng apoy. Sino ang nagmamadaling sunugin ang mansyon? At ang susing hawak niya, ano ang bubuksan nito ngayong ang mismong pader na pinagtataguan ng lihim ay nagiging abo na? Hindi mo na ako kailangang kamuhian, Valerie, dahil ang sarili ko na ang siyang lulunod sa akin sa bawat gabing darating. Ang boses ni Lucas ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na balon. Paos, basag at wala ng kahit anong hibla ng pag-asa. Nakaupo siya sa likod ng makapal na salamin ng detention center. Suot ang kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. Ang kanyang mga mata na dati puno ng ningning ng kapangyarihan at kung minsan ay nang mapanlinlang na pagsinta, ay ngayoy dalawang madilim na butas na lamang na sumasalamin sa kanyang tuluyang pagkawasak. Ang kanyang mga pisngi ay humubog ng malalim at ang kanyang mga kamay na nakapatong sa lamesa ay patuloy sa hindi mapigilang panginginig. Nakatayo si Valerie sa kabilang panig ng salamin. Hawak ang telepono ng may matatag na kamay. Nakasuot siya ng isang puting trench coat na tila nagbibigay ng liwanag sa madilim at mabaho na pasilyo ng kulungan. Ang kanyang mukha ay kasing kinis ng porselana. Walang kahit anong bakas ng dumi o pagod. Isang malaking kabaligtaran sa lalaking dati itinuring niyang mundo. Ang amoy ng disinfectant at pawis sa loob ng silid ay tila sumasakal sa paligid. Ngunit nanatiling kalmado ang bawat paghinga ni Valerie. Nandito ako hindi para makinig sa iyong pagsisisi, Lucas. Malamig na simula ni Valerie. Ang kanyang boses ay malinaw, tumatagos sa bawat sulok ng silid. Nandito ako dahil sa susing ipinadala mo at dahil sa sunog na naganap sa mansyon kagabi. Sabihin mo sa akin sino ang taong nais pumatay sa katotohanan. Huminga ng malalim si Lucas, ang tunog ng kanyang paghahabol ng hininga ay umalingaw-ngaw sa linya ng telepono. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngangiting puno ng pait at takot. Ang mansyon. Huli na ang lahat, Valerie. Ang apoy na yon ay hindi lamang para sa mga gamit. Sinunog nila ang lahat ng katibayan na mag-uugnay kay Mr. Santiago sa pagkamatay ng mga magulang mo. Mr. Santiago? Pag-uulit ni Valerie, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa pagbanggit ng pangalang iyon. Si Mr. Santiago ay ang matalik na kaibigan at kasosyo ng kanyang ama, ang taong itinuring niyang pangalawang magulang at ang siyang nagabot ng kamay ni Valerie kay Lucas sa araw ng kanilang kasal. Siya ang mastermind, Valerie. Pag-amin ni Lucas, ang mga luha ay nagsimulang pumatak mula sa kanyang mga mata, bumabakas sa kanyang maruming balat. Ang tatay ko. Naging tauhan lang niya dahil sa malaking utang sa sugal. Pinilit niya kaming itago ang lahat at ang susing hawak mo, hindi iyon para sa mansyon, para iyon sa isang safe deposit box
sa lumang bangko sa tapat ng paaralan natin. Doon itinago ni Papa ang huling sulat ng tatay mo bago ang aksidente. Naramdaman ni Valerie ang isang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod. Ang lahat ng mga taong pinagkakatiwalaan niya, ang kanyang asawa, ang kanyang biyenan, at ang matalik na kaibigan ng kanyang ama, ay lahat ay naging bahagi ng isang malupit na sabwatan. Ang 10 taon ng kanyang buhay ay hindi lamang isang pagkakamali. Ito ay isang sadyang disenyo ng paghihiganti at kasakiman. Bakit, Lucas? Bakit mo hinayaang mangyari ito? Bulong ni Valerie, ang kanyang boses ay sa wakas ay nabasag ng sakit. Minahal kita. Ibinigay ko sa iyo ang bawat hininga ko. Bakit kailangang maging ganito? Tumingin si Lucas kay Valerie at sa huling pagkakataon, nakita ni Valerie ang lalaking minahal niya noon, isang lalaking puno ng takot at kahinaan. Dahil duwag ako, Valerie, natakot ako na kapag nalaman mo ang totoo, iiwan mo ako. At sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, ikaw lang ang tanging bagay na totoo sa buhay ko. Pero ngayon, alam ko na, ang pag-ibig na binuo sa dugo ay kailanman ay hindi magbubunga ng kapayapaan. Dahan-dahang ibinaba ni Valerie ang telepono. Ang tunog ng plastik na tumama sa base nito ay tila isang huling tuldok sa kanilang mahabang kwento. Tinitigan niya si Lucas sa huling pagkakataon, hindi nang may galit, kundi nang may isang malalim at nakakangilong pagtanggap. Hindi kita kinamumuhian, Lucas. Mahinang sabi ni Valerie, kahit hindi na ito naririnig ng lalaki sa kabilang panig. Mas masakit ito dahil wala na akong nararamdaman para sa iyo. Ikaw ay isa na lamang estranghero na may pamilyar na mukha. Tumalikod na si Valerie at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang mabilis na tibok ng pusong naghahanda para sa huling pakikipagsapalaran. Habang lumalabas siya sa gate ng kulungan, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Mainit at nakakasilaw. Ngunit bago pa man siya makarating sa kanyang sasakyan, isang itim na van ang mabilis na huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking nakasuit. Si Mr. Santiago. Ang kanyang mukha ay kasing amo ng isang tupa. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng isang mamamatay tao. Valerie, iha, balita ko ay nakuha mo ang susing iniwan ni Lucas. Sabi ni Mr. Santiago nang may isang mapanlinang na ngiti. Huwag na nating pahabain pa ang usapan. Ibigay mo sa akin ang susi at hahayaan kitang mabuhay para makita ang iyong tagumpay. Naramdaman ni Valerie ang malamig na dulo ng isang baril na tumama sa kanyang tagiliran mula sa isa pang lalaking lumabas sa van. Ang kalsada ay tahimik. Walang sino mang makakakita sa nagaganap na krimen sa gitna ng tanghali. Sa sandaling iyon, ang tanging naiisip ni Valerie ay ang sulat ng kanyang ama. Buhay ba ang kanyang ama? O ang sulat na yon ang huling sandata na magpapabagsak sa halimaw na nasa kanyang harapan? Akala ko ay ikaw ang tatay na nawala sa akin sa gabing iyon. Pero ikaw pala ang halimaw na pumatay sa kanya at nagnakaw ng 10 taon ng aking buhay. Ang boses ni Valerie ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na 10 taon niyang hindi na malaya na nakatago sa kanyang puso. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, ramdam ang lamig ng dulo ng baril na nakadiin sa kanyang tagiliran. Sa kanyang harapan, si Mr. Santiago ay nakangiti nang may pakunwaring pag-aalala. Ang parehong nangiti na ibinigay nito sa kanya noong araw ng kanyang kasal habang iniuubaya siya nito kay Lucas. Ang bawat kunwariang haplos at payo ng matanda noon ay tila mga uod na ngayoy kumakain sa katinuan ni Valerie. Nasa loob sila ng isang malawak na damuhan sa labas ng lungsod, kung saan ang tanging maririnig ay ang bulong ng hangin sa mga tuyong dahon at ang malayo na tunog ng mga sasakyan. Ang sikat ng araw ay matindi. Tila nais ilantad ang bawat dumi at lihim na pilit itinatago ni Mr. Santiago sa loob ng maraming dekada.
Ibigay mo sa akin ang susi, Valerie. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Mahinahong sabi ni Mr. Santiago. Ang kanyang boses ay tila isang amang nagpapayo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kasing lamig ng isang bangkay. Ang tatay mo ay naging matigas ang ulo. Ayaw niyang ibigay ang shares na kailangan ko para maging ganap ang kapangyarihan ko. Huwag mo siyang tularan kung gusto mo pang makita ang paglubog ng araw ngayong gabi. Huminga ng malalim si Valerie. Naramdaman niya ang maliit na device sa loob ng kanyang bulsa. Isang GPS tracker at recorder na lihim na ibinigay ni Marcos sa kanya bago siya pumunta sa kulungan. Alam niyang bawat salitang binitawan ni Santiago ay naririnig na ngayon ng mga awtoridad. Ngunit kailangan niyang magtagal. Kailangan niyang makuha ang huling pag-amin. Ang sulat. Buhay ba si Papa? Tanong ni Valerie. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak. Hindi dahil sa panghina, kundi sa pag-asang baka mayroon pang natitirang bahagi ng kanyang pamilya. Tumawa ng mapait si Mr. Santiago. Ang tatay mo ay matalino, Valerie. Alam niyang darating ang gabing iyon, kaya nag-iwan siya ng ebidensya. Pero huli na ang lahat para sa kanya. Ang sulat na hinahanap mo ay ang huling pako sa iyong kabaong kung hindi ka susunod sa akin. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na tunog ng mga gulong na nagpreno sa damuhan-muhan ang bumasag sa katahimikan. Ang alikabok ay pumailan lang sa hangin at sa loob ng ilang segundo, ang paligid ay napuno ng mga sasakyan ng pulis. Ang tunog ng mga sirena ay tila isang awit ng katarungan na matagal nang hinintay ng kaluluwa ng mga magulang ni Valerie. Mabilis na kumilos si Marco. Lumabas ng sasakyan at tumakbo patungo kay Valerie. Ang paghaharap ay mabilis at madugo sa emosyon. Napilitan ang tauhan ni Santiago na ibaba ang baril nang makitang wala na silang matatatakbuhan. Ang pagkakaaresto kay Mr. Santiago ay hindi naging maingay, kundi isang tahimik na pagbagsak ng isang higanting binuo sa kasinungalingan. Ilang linggo ang lumipas at ang hustisya ay unti-unting nakakamit. Sa tulong ng susing iniwan ni Lucas, nahanap ni Valerie ang safe deposit box. Sa loob niyon ay hindi lamang ebidensya laban kay Santiago, kundi isang liham mula sa kanyang ama na isinulat ilang oras bago ang aksidente. Ang bawat salita ay puno ng pagmamahal at babala. Isang huling yakap mula sa kabilang buhay na nagbigay ng tuluyang kapayapaan sa puso ni Valerie. Ngayon, nakatayo si Valerie sa harap ng isang bagong gusali, ang Valerie Foundation for Empowered Women. Ito ang kanyang paraan ng pagbabago ng kanyang sakit tungo sa layunin. Ang kanyang mukha ay maliwanag. Ang kanyang balat ay tila humihinga na ng kalayaan. Wala na ang anino ni Lucas. Wala na ang takot kay Santiago. Dahan-dahang lumapit si Marcos sa kanya. Hawak ang isang buke ng mga paboritong bulaklak ni Valerie. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa pagkakataong ito, hindi kailangan ng mga salita. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Valerie, isang hawak na hindi nagmamay-ari, kundi nag-aalaga. Valerie, mayroon akong gustong ipakita sa iyo. Bulong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng katuwaan. Isang sorpresa na alam kong matagal mo nang hinihintay. Inakay ni Marco si Valerie patungo sa loob ng foundation office. Doon, sa gitna ng silid, nakita ni Valerie ang isang matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Ang bawat detalye ng likod ng lalaki ay pamilyar sa kanya. Isang imaheng 10 taon niyang hiningi sa kanyang mga panalangin. Nang dahan-dahang lumingon ang matandang lalaki, ang mundo ni Valerie ay tila tumigil. Valerie, ang aking munting reyna, mahinang sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagmamahal. Napaluhod si Valerie sa sahig. Ang kanyang mga luha ay hindi na mapigilan. Ang kanyang ama ay buhay. Itinago ng mga tauhang tapat sa kanya sa loob ng 10 taon para protektahan ito mula kay Santiago, naghihintay ng tamang panahon
para sa muling pagkikita. Ngunit sa gitna ng kanilang madamdaming pagkikita, naramdaman ni Valerie ang panginginig ng kamay ng kanyang ama. Valerie, kailangan nating umalis dito agad. Bulong ng kanyang ama nang may matinding kaba. Hindi pa tapos ang lahat. May isang bagay silang kinuha sa akin na mas mahalaga pa sa kumpanya. Isang bagay na nasa kamay pa rin ni Celine. Anong lihim ang dala ni Celine sa loob ng kulungan? At bakit tila natatakot ang ama ni Valerie sa kabila ng kanilang pagkapanalo? Akala mo ba ay nakuha mo na ang lahat, Valerie? Akala mo ba ay tapos na ang laro dahil lang nakakulong ako sa likod ng mga rehas na ito? Ang tinig ni Celine ay puno ng isang uri ng baliw na katuwaan, isang tunog na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim at masukal na gubat. Nakaupo si Valerie sa kabilang panig ng makapal na salamin sa Correctional Institution for Women. Nakasuot siya ng isang asul na damit na tila sumasalamin sa kalangitan sa labas. Malaya, payapa, at malawak. Samantala, si Celine ay mukhang isang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang balat ay tuyot, ang kanyang mga mata ay lubog, at ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may kasamang amoy ng desperasyon. Nandito si Valerie dahil sa huling babala ng kanyang ama. Mayroon pa ring isang piraso ng katotohanan na hindi pa nabubunyag, isang bagay na kinuha ni Celine bago pa man ito makarating sa mga awtoridad. Ibigay mo na sa akin ang huling piraso ng dokumento, Celine, mahinahong sabi ni Valerie. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, hindi na puno ng galit. Ngayon, ang boses ni Valerie ay tila isang malalim na lawa, tahimik ngunit puno ng kapangyarihan. Wala na itong magagawa para iligtas ka, pero maaari itong maging huling pagkakataon mo para gumawa ng tama. Tumawa si Celine, isang matinis na tunog na umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Gumawa ng tama? Sa mundong ito, ang tama ay para lamang sa mga nanalo, Valerie. Ang hawak ko ay ang original deed of trust ng lupain ng inyong kumpanya. Kung wala ito, ang bawat transaksyong ginawa mo sa VTD Legacy ay pwedeng kwestiyonin sa korte. Pwede kitang hilahin pababa, kasama ko. Dahan-dahang kinuha ni Valerie ang kanyang salamin at ipinatong ito sa lamesa. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Pinalakas lamang ng tunog ng mabigat na paghinga ni Celine. Sa sandaling iyon, ang pinto ng silid ay bumukas at pumasok si Marco. Hawak ang isang envelope na may selyo ng Korte Suprema. Huli na ang banta mo, Celine, sabi ni Marco. Ang kanyang tinig ay puno ng katiyakan. Natagpuan na namin ang tunay na dokumento sa loob ng kuta ni Mr. Santiago bago pa ito masunog. Ang susing ibinigay ni Lucas ay hindi lamang para sa liham, kundi para sa isang digital vault kung saan nakatago ang scan ng bawat orihinal na dokumento ng pamilya ni Valerie. Naramdaman ni Valerie ang unti-unting pagbagsak ng balikat ni Celine. Ang huling alas na inaasahan nitong magliligtas sa kanya ay naglaho na parang usok. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat pang-aapi, at ang bawat luhang idinulot ni Celine ay muling bumalik sa kanya ng may kasamang matinding bigat. Isang linggo matapos ang pagkikita na yon, ang huling hatol ay ibinaba na sa korte. Pinanood ni Valerie mula sa gallery habang binabasa ang sentensya ni Lucas at Mr. Santiago. Ang tunog ng martilyo ng hukom na tumama sa lamesa ay tila isang dambuhalang kanyon na naghudyat ng huling pagkatalo ng pamilyang Luke. Habang kinakaladkad si Lucas palabas ng korte, lumingon ito kay Valerie. Ang mga mata ni Lucas ay puno ng pagsusumamo, ngunit hindi na lumingon si Valerie. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama na nasa tabi niya. Nararamdaman ang init ng buhay na akala niya ay nawala na ng tuluyan. Pagkatapos ng paglilitis, naglakad si Valerie patungo sa elevator ng malaking gusali ng kumpanya. Nakatayo siya roon, mag-isa, sa mismong lugar kung saan 10 taon ng kanyang buhay
Ang tila natapos sa isang marahas na pagtulak ni Lucas. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng elevator. Ang tunog ng mekanismo nito ay tila isang banayad na paalala ng kanyang paglalakbay. Pumasok siya sa loob at tumingin sa sariling refleksyon sa makintab na pader. Wala na ang sugat sa kanyang siko, wala na ang panginginig sa kanyang mga kamay. Nakita niya ang isang reynang nakatayo ng may dangal, ang isang babaeng hindi na kailanman magpapaalipin sa anino ng iba. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang muling nabuong relo, ang relong na basag noong gabing iyon sa elevator. Ipinaayos niya ito, ngunit hinayaan niyang manatili ang maliliit na gasgas sa gilid nito bilang paalala na ang bawat sugat ay may kwento ng katatagan. Pagdating niya sa rooftop, ang buong lungsod ng Maynila ay nakalatag sa kanyang harapan. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Naroon si Marco, nakasandal sa railings, naghihintay sa kanya. Tapos na ang laban, Valerie, mahinang sabi ni Marco habang tinatanaw ang ganda ng gabi. Hindi, Marco, tugon ni Valerie nang may isang matamis na ngiti. Ngayon pa lang nagsisimula ang tunay na buhay. Ang paghihiganti ay tapos na, pero ang pagmamahal para sa sarili at sa mga taong tapat sa akin ay wala nang katapusan. Humakbang si Valerie patungo sa liwanag. Ang kanyang bawat yapak ay may kasamang katiyakan at kapayapaan. Ang hangin ay humahalik sa kanyang pisngi, tila bumubulong ng mga salita ng pasasalamat mula sa kanyang mga magulang. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, ang bawat hininga ni Valerie ay malaya. Walang utang na loob, walang takot, tanging ang tunay at dalisay na kaligayahan. Ang tagumpay ni Valerie ay hindi lamang dahil nabawi niya ang kanyang yaman, kundi dahil nabawi niya ang kanyang kaluluwa mula sa kadiliman. At sa gitna ng dambuhalang lungsod, ang kanyang liwanag ay mananatiling gabay para sa lahat ng mga kababaihang akala ay wala ng pag-asa. Dahil sa bawat paglubog ng araw, mayroong isang bukas na naghihintay na muling isilang. Sa lilim ng mga punong mangga sa hardin ng rest house sa Batangas, ang hanging nagmumula sa dagat ay tila isang banayad na haplos na nagdadala ng amoy ng sariwang damo at alat ng tubig. Ang sikat ng araw sa hapong yon ay hindi na nakakapaso. Kailaliman na ng dapit hapon, kung saan ang langit ay nagpipinta ng mga kulay lila at ginto. Ito ang katahimikang matagal nang hinanap ni Valerie. Isang katahimikang hindi nagmumula sa kawalan ng ingay, kundi sa kapayapaan ng isang pusong wala nang itinatagong pait. Nakatayo si Valerie sa beranda. Pinagmamasdan ng kanyang ama na nakaupo sa wheelchair sa gitna ng damuhan. Kasalukuyang itong tinuturuan ni Marco kung paano magpalipad ng saranggola, isang simpleng gawain na nagdadala ng malalakas na tawa mula sa matanda. Ang bawat halakhak ng kanyang ama ay tila isang himig ng paghilom, isang patunay na ang 10 taon ng kanilang pagkakalayo ay unti-unti nang natatabunan ng mga bagong alaala. Napangiti si Valerie habang dahan-dahang hinahaplos ang relong suot niya sa kaliwang kamay. Ang relong iyon, na dati simbolo ng kanyang pagkabasag sa elevator, ay ngayoy maayos na tumitibok. Isang mekanikal na puso na sumasabay sa bawat hininga ng kanyang kalayaan. Ang bawat gasgas sa kristal nito ay naging bahagi na ng kanyang kagandahan. Mga marka ng isang reynang dumaan sa apoy, ngunit nanatiling nakatayo. Dahan-dahang lumapit si Marco sa kanya. Iniwan muna ang ama ni Valerie na abala sa saranggola. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa damuhan ay tila isang ritmong nagbibigay ng katiyakan sa bawat sandali. Tumigil siya sa tabi ni Valerie. Ang kanyang balikat ay bahagyang dumidikit sa balikat ng babae. Iniisip mo pa rin ba sila? Mahinahong tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na bulong ng hangin. Huminga ng malalim si Valerie at tumingin sa malayo, sa abot tanaw kung saan nagtatagpo ang dagat at langit.
Hindi na. Ang galit ay isang mabigat na pasanin, Marco. At sa wakas, napagpasyahan ko ng ibaba ang bawat bigat na dala ko. Ang hustisya ay naibigay na ng batas at ang natitirang bahagi ng aking buhay ay ilalaan ko na sa pagbuo ng mga bagay na tunay na mahalaga. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Valerie. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang pumasok sa mga daliri ng babae. Ang init ng kanilang mga palad ay tila isang tahimik na tipan, isang simula ng isang kwentong hindi na binuo sa sakit o paghihiganti. Ang VTD Legacy ay hindi na lang isang kumpanya, Valerie. Ito ay naging simbolo ng pag-asa para sa maraming kababaihan. Iyan ang tunay mong tagumpay. Tiningnan ni Valerie si Marco at sa mga mata ng lalaki, nakita niya ang isang bukas na puno ng liwanag. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Ang 10 taon ng kanyang pagsasakripisyo para sa maling tao ay naging isang mahalagang aral na ang tunay na pag-ibig ay hindi humihingi ng pagsuko ng sariling halaga, kundi ang pagiging katuwang sa pag-abot ng pinakamataas na pangarap. Habang ang araw ay tuluyan ng nagtatago sa likod ng mga bundok, ang unang bituin ay nagsimulang magpakita sa kalangitan. Ang kadiliman ay dumating, ngunit hindi na ito nakakatakot para kay Valerie. Dahil alam niya, sa loob ng kanyang puso ay may isang liwanag na kailanman ay hindi na muling mapapatay ng kahit sinong Lucas o Santiago sa mundong ito. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi nagtapos sa elevator ng Lukti. Ito ay nagsimula sa mismong sandaling pinili niyang mahalin ang kanyang sarili nang higit sa kahit na anong kasinungalingan. At sa bawat pagtibok ng kanyang relo, naririnig niya ang isang pangako ng isang bukas na siya mismo ang mayakda. Isang buhay na kasing tatag ng nara at kasing dalas ng agos ng dagat.